Pinunasan ng babae ang mga luha sa kanyang mukha. Pagkatapos, inalis niya ang kanyang belo at itinapon ito sa lupa. Agad niyang inalis ang kanyang puting wedding gown. Inalis niya ang kanyang mga high heels. Sa wakas, inalis niya ang kanyang wedding ring. Lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanyang kasintahan ay kanyang ibinalik ng buo. Ginawa niya ito upang makipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Dahil pinili ng kanyang kasintahan ang kapakinabangan kasama si Maylin Yin. Nagpa siya rin ng babae na isuko ang relasyong ito. Umalis siya nang hindi lumilingon. At ang kanyang kasintahan ay nakatayo lamang sa lugar na iyon, walang ginawa. Hindi niya alam na siya ay magsisisi sa huli. Nang lumabas ang babae, agad siyang nakaramdam ng init sa kanyang katawan. Dito niya biglang naisip, katatapos ng ilaglag ng kanyang stepsister ang gamot sa kanyang inumin. Sa hindi kalayuan, may isang salarin na nakatingin sa kanya ng masama. Natakot ang babae at naguluhan. Sa takot, sumakay siya sa isang luxury car na nasa tabi ng kalsada. Humingi siya ng tulong sa lalaking nakaupo sa likod. Ngunit inisip ng CEO na siya ay isang gold digger. Kaya't pinili niyang baliwalain ito. At may masamang tono, inutusan siyang bumaba ng sasakyan. Habang nag-aagawan ng dalawa, biglang napansin ng CEO ang kwintas sa leeg ng babae. Dito niya napagtanto, siya pala ang kanyang hinahanap na white moonlight sa loob ng maraming taon. Kaya't sinamantala niya ang pagkakataon. Sa pamamagitan ng kasal, tinulungan niyang alisin ang lason sa katawan ng babae. Kinabukasan, nagising ang babae at nakita ang dalawang marriage certificate. Parang ang tagal na ng mga pangyayari. Hindi makapaniwala na nagpakasal ako ng ganito kabilis. Dahil may naunang bukang ako ng tiket papuntang ibang bansa. Napaayos na siya at handa nang umalis.